Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 4. Si Cabezang Tales. Kung sa mga naunang kabanata ay ipinakita ni Rizal kung paano kinokontrol ang isip ng tao sa pamamagitan ng paniniwala at takot, sa kabanatang si Cabezang Tales ay ibinababa niya tayo sa konkretong karanasan ng karaniwang mamamayan. Mula sa mga kwento at usapan, lumilipat ang focus ngayon sa buhay ng isang magsasakang Pilipino, tahimik, masipag at sumusunod sa batas. Sentral na ideya ng kabanata, hindi lahat ng nagiging rebelde ay likas na masama. May mga itinutulak ng inhustisya. Tagpuan at sitwasyon. Ang tagpuan ay mga lupang sinasaka ni Cabezang Tales, bahay ng pamilya ni Tales, Huli at Tata Celo, pamayan ng saklaw ng kapangyarihan ng pamahalaan at simbahan. Ang kalagayan, tahimik na pamumuhay, puno ng pagsisikap at pagtitiis at umaasa sa ani at lupa. Sa unang tingin, maayos ang buhay ni Cabezang Tales, ngunit sa likod nito ay unti-unting pumapasok ang pang-aabuso ng sistema, buwis, pangangamkam ng lupa at banta ng kapangyarihan. Ipinapakita ni Rizal na ang kahirapan ay hindi biglang dumarating, unti-unti itong ipinapataw. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Si Cabezang Tales ay nagpagod sa lupang dating walang halaga, nagpaunlad nito sa sariling sikap, at nagtagumpay bilang magsasaka. Ngunit nang maging mabunga ang lupa, inangkin ito ng mga prayle, pinatawan siya ng mataas na buwis at binalaan kapag hindi sumunod. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Cabezang Tales ang legal at mapayapang paraan. Nagtiis, naghintay, sumunod, hanggang sa dumating ang puntong ang batas mismo ang kumampi sa nang-aapi. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, si Cabezang Tales, isang masipag at mapayapang mamamayan. Naniniwala sa batas at katarungan, ngunit habang patuloy siyang inaapi, unti-unting nawawala ang kanyang tiwala sa sistema. Siya ang larawan ng taong ginawang rebelde ng kawalan ng katarungan. Pangalawa, si Huli, anak ni Tales, handang magsakripisyo para sa pamilya, simbolo ng kabataang nagbabayad ng kasalanang hindi niya ginawa. At ang pangatlo, si Tata Celo, matandang ama, tahimik at sunod-sunuran, sumisimbolo sa henerasyong sanay magtiis kahit inaapi. Sa kanilang pamilya, makikita ang sunod-sunod na henerasyong pinapasan ang bigat ng sistema. Mga simbolismo sa kabanata. Una, lupa. Sa literal, ito ay kabuhayan ng magsasaka. Sa simboliko, ito ay karapatan, dangal at buhay. Kapag kinuha ang lupa, hindi lang kabuhayan ang nawawala, kundi ang pagkatao ang inaagaw. At ang pangalawa, buwis at banta. Ito ay mukha ng batas, ginagamit upang pahirapan ang mahihirap. Ipinapakita ni Rizal na ang problema ay hindi individual, kundi istrukturang pumapabor sa makapangyarihan. Malinaw ang paninindigan ni Rizal sa kabanatang ito. Hindi natural ang karahasan, hindi likas ang rebelyon. Ang kawalan ng katarungan ang lumilikha ng galit. Kapag ang batas ay naging sandata ng pang-aapi, huwag magtaka kung ang tao ay mawalan ng paniniwala rito. Noong panahon ng Kastila, kontrolado ng simbahan at pamahalaan ang lupa. Ang batas ay pabor sa may kapangyarihan at ang magsasaka ay walang tunay na boses. Noong panahon ng Kastila, ginamit ang buwis upang gipitin ang mahihirap. Ginamit ang batas upang gawing legal ang pang-aabuso at ginamit ang dahas upang patahimikin ang tumututol. Ang sinapit ni Cabezang Tales ay hindi iisang kaso. Ito ang karanasan ng maraming Pilipino noon. Sa puntong ito, tanungin mo ang iyong sarili. May mga tao pa rin bang inaagawan ng lupa o kabuhayan ngayon? May mga sistemang pumapabor sa may kapangyarihan kaysa karaniwang mamamayan? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Buhay pa rin ang mensahe ni Dr. Jose Rizal.
Sa kabanatang si Kabesang Tales, ipinapakita ni Rizal na ang galit ay hindi bigla. Ito ay bunga ng kawalan ng katarungan. Hindi ang sigaw ng naghimagsik ang tunay na banta sa lipunan, kundi ang katahimikan ng mga matagal nang inaapi. Kung ang sistemang dapat magprotekta ay siyang unang nanakit, sino nga ba ang tunay na lumabag? Ang taong napilitang lumaban o ang lipunang matagal nang hindi nakinig?